Arthur de Gracious POV. Kasalukuyan ako ngayong nag-aabang sa labas ng emergency room, nang dumating si Sir Evan, ang ama ni Shannon. "How's my daughter?" Nag-aalala niyang tanong. "Sir, hindi ko pa alam. Hanggang ngayon nasa loob pa rin siya ng ER, sagot ko. "Ano bang nangyari, Arthur? You said iuuwi mo siya ng ligtas. Nangako ka sa akin. But what happened?" "I'm really sorry, sir. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari." Bigla na lang hamarang si Shannon, sinalo niya yung balang para sa akin. He sighed, then he patted my shoulder. "Pasensya na, Arthur. Hindi kita gustong sisihin, nadala lang ako sa labis na pag-aalala kay Shannon." "No sir. It's really my fault. Hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko." "Nagawa mo, Arthur. Believe me, nagawa mo ng buong husay ang trabaho mo." "Paanong nagawa ko?" "Look, your daughter nanganganib ngayon ang buhay niya dahil sa kapabayaan ko." Napahinto kami sa pag-uusap ni Sir Evan, nang biglang bumukas ang pinto ng emergency room, at iniluwa nito ang doktor na tumingin kay Shannon. Kinausap niya kami, ipinaliwanag nito sa amin ang kalagayan ni Shannon. Nakahinga ako ng maluwag, nang malaman na wala namang malalang nangyari kay Shannon. Wala namang organ na nadamay dulot ng pagkakabaril sa kanya. Sa ngayon unconscious pa siya, pero anumang oras pwede na siyang magising. Kailangan niya lang magpahinga at bawiin ang lakas niya. "Thanks to you, God." Nilayo niya sa kapahamakan ng babaeng mahal ko. Gusto ko na siyang makita, pero Sir Evan still want to talk to me. Nandito kami ngayon sa rooftop ng hospital. Si Shannon, pinabantayan ko siya kay Everex. Wala kasi akong tiwala sa mga pulis pagdating sa seguridad niya. Gusto kong makasiguro na walang mangyayaring masama sa kanya. "Arthur, una sa lahat gusto kitang pasalamatan." Pagsisimula ni Sir Evan. "Sir, it's my pleasure to help you in anything I can. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, kaya kahit na anong hingin at iutos mo sa akin, gagawin ko." Hindi lang yung tungkol kay Shannon ang ipinagpapasalamat ko, kundi maging sa ginawa mong pagtulong sa akin ng pailalim. "What do you mean, sir? Akala mo ba hindi ko alam na isa kang agent? Wala kang mate at tago sa akin, Arthur. Halos ako na kaya ang nagpalaki sa'yo. Kilalang kilala niya na talaga ako. I'm proud of you, Arthur. Ang layo na ng narating mo, Anya. And it's all because of you, sir. Hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon, kung hindi dahil sa'yo at sa tulong mo." Ginulo niya ang buhok ko. "I miss it. Noong bata kasi ako lagi niyang ginagawa sa akin." "No, Arthur. Narating mo yan dahil nagsipag at nagtiyaga ka. Naging instrumento lang ako, pero lahat ng nakamit mo, kung bakit matagumpay ka sa buhay ngayon ikaw ang may gawa." Ano man ang sabihin niya, malaki pa rin ang naitutulong niya sa akin. At ngayon patay na si Don Romulo, at yung iba niya namang pinagkakautangan ay naipakulong na ni Everex. Wala nang manggugulo pa sa kanila. Actually, natuklasan ko na hindi naman talaga pinagkakautangan ni Sir Evan ang mga tao na iyon. Inisahan lang nila ito, dinaya kumbaga. Dahil sa takot nito para sa kaligtasan ng anak niya, nagpa-blackmail siya. "Anyway, wala ka bang gusto sabihin sa akin, Arthur?" tanong niya sa akin. "Ayon kasi sa mga taong inutusan ko na tumingin-tingin sa inyo, nagiging sobrang close daw kayo ng anak ko. Totoo ba iyon?" Lagot. "Kaya pala minsan nararamdaman kong parang may nagmamasid sa amin. Mga tao niya pala iyon." Napalunok ako. "Sir, let me explain. Mahal mo ba ang anak ko?" Biglang tanong niya na nagpatigil sa akin sa pagsasalita. "Sir, mabuti siguro na sabihin ko sa kanya ang totoo. Wala rin naman kahit magsinungaling ako. Malalaman niya rin, mahahalata niya." "Yes I do. I love your daughter, sir." Buong tapang kong sabi. "Nakikita kong mahal ka rin ni Shannon, Anya." "Yeah, we love each other. Pero ano pang silbi nito? Kung ipapakasal naman siya sa iba, di ba? Ang ogag mo, Arthur. Bakit hindi mo siya ipaglaban? Kung talagang mahal mo siya, fight for her." My thought said. Para akong sinapak ng 100 katao, nang ma-realize kong tama ang sinasabi ng kabilang bahagi ng utak ko, para akong nagising sa katotohanan. "Kailan ka pa naging duwag, Arthur? Wala ka pang laban na inaatrasan buong buhay mo. Tapos siya lang yung babaeng mahal mo, hindi mo magawang ipaglaban. Anong klaseng lalaki ka?" I said to myself.
Fight for her, at kapag nanalo ka, sayo na siya. My thought again. Yeah, dapat ngang ipaglaban ko siya. Sir, mahal namin ni Shannon ang isa't isa. Ayaw kong suwayin kayo pero marry her, aniya na nagpalaki sa aking mga mata, dahil sa sobrang gulat at pagkabigla. Ikaw ang tinutukoy ko, ikaw yung lalaking ipapakasal ko sa anak ko, aniya pa. Ako yung tinutukoy niya, yung ipapakasal niya kay Shannon. Hindi ko na napigilan, niyakap ko siya. Sir, thank you. Nakakabaklaman pero naiiyak ako. Sa'yo lang ako may tiwala, Arthur. Hindi ako makakapayag na kung kani-kanino, at sa kung sino lang mapunta ang anak ko. Makakaasa po kayong aalagaan ko siyang mabuti. Hindi ko siya sasaktan, paiiyakin, at pababayaan. Mamahalin ko siya ng higit sa buhay ko, sir. Pero may tanong lang ako, Arthur. Ano ho iyon? Mahal mo si Shannon, di ba? Sir, mahal na mahal, sobra. Lahat ba gagawin mo para sa kanya? I will, sir. Anything. Kung ganoon, kaya mo bang bitawan ang trabaho mo para sa kanya? Parang tumigil ang mundo ko, matapos marinig ang sinabi niya, ang hinihingi niya. Sir, what you mean? Bitawan ko ang pagiging agent ko, pati yung pagiging sundalo ko. Gusto ko ng tahimik, ligtas at masayang buhay para sa anak ko. At hindi mo maibibigay yun sa kanya kung nasa ganyan kang uri ng trabaho. Mahal ko si Shannon, pero mahal ko rin ang trabaho ko. Kung tunay ngang mahal mo ang anak ko, you will choose her. Sir, hindi mo ako kailangan papiliin, cause I will always choose your daughter. Oo, mahal ko ang trabaho ko, pero mas mahal ko si Shannon. Walang pwedeng ipangtapat sa kanya. Mawala na sa akin ang lahat, huwag lang siya. Glad to know. Ngayon panatag na akong may mag-aalaga sa anak ko, sa oras na mawala ako. Sir, matagal pa iyan. Oo naman, malakas pa ata ako sa kalabaw, pero gusto ko lang maging maayos ang future ni Shannon. Your daughter is my future, sir. Shannon Valderramas POV. Puting kapaligiran, iyan ang bumungad sa akin pagbukas pa lang ng mga mata ko. Nasaan ako? Thank God, gising ka na. Kilala ko ang boses na iyon, kay Daddy iyon. Agad kong binalingan ng tingin ang direksyon na pinanggalingan nito. Nag-umapaw ang luha sa aking mga mata, nang makita ko ang daddy ko. Daddy, tawag ko sa kanya. Hindi ko na napigilan ang pag-apo ng luha sa aking mga mata. Sobra ko siyang na-miss. It's been 3 months magmula noong huli ko siyang makita. Yes, my princess, it's me. Nandito na ako. Tinawid niya ang kaunting distansya namin. Daddy ko, ambang babango na ako, pero agad niya akong napigilan. No, princess, hindi ka pwedeng bumangon. You need to rest. Gusto kitang i-hug, daddy ko. Sobrang na-miss po kita. Inabot ko ang mukha niya at ipinagitna ito sa mga palad ko. Daddy, alam mo ba na naginip ako ng masama? May bad guys daw na kumuha sa akin, then meron matandang lalaki ang biglang dumating, at binalak niyang gawan ako ng masama, pero hindi ito natuloy dahil dumating si Arthur, at natigilan ako nang ma-realize ko na hindi ito isang panaginip lang. Pumalaho ako ng iyak. Stop crying, my princess, wala na sila. Alaw ni daddy sa akin, at bahagya siyang yumuko at hinalikan ako sa noo. Wala na sila, hindi na mauulit iyon sa'yo. Hindi na papayag si daddy, hindi ko nahahayaan, dahil ako na ang magbabantay sa'yo. Daddy, si Arthur po. Wala na siya. What do you mean of that? Nilukob ako ng kaba. Princess, don't worry, hindi pa siya patay. Bumalik lang siya ng US. US? Ano pong gagawin niya dun? Nalilitong tanong ko. Tapos na ang trabaho niya na bantayan ka, kaya bumalik na siya sa US. Dad, ano ngang gagawin niya doon? He's an army, at sa US siya nakadestino. What? Sundalo? Nanlalaki at hindi makapaniwalang tanong ko. Why, hindi niya ba nasabi sa'yo? I shake my head. Ang alam ko po, he's a farmer, I said while pouting. Really? Natatawa si daddy. He's not my princess. Sundalo pala siya. Bakit hindi niya man lang nasabi sa akin? Kaya naman pala ganoon na lang kabuo ang tiwala ni daddy sa kanya. Nakakahiya naman yung mga panahon na nilalay ko siya, dahil nga ang akala ko magsasaka at taga-bundok siya.
Teka, ngayon lang nag-sink-in sa akin yung sinabi ni Daddy. Ngayon lang. Bumalik na ng US si Arthur. Anong ibig sabihin nito? Iniwan niya na ako. Daddy, umalis siya. Iniwan niya ako. Princess, nasa US ang trabaho niya, at kailangan na siya doon. Hindi siya pwedeng umalis. Pumunta tayo ng airport, habulin natin siya. Princess, kagabi pa siya umalis. Hindi na natin siya mabutan. Daddy, bakit mo naman siya hinayaang umalis? Princess, hindi ko siya pwedeng pigilan, may sarili siyang pag-isip. I love him and he told me that he loves me too. Then aalis na lang siya bigla. Iiwan niya na lang ako. Ano iyon? Joke lang. Napaka-sinungaling naman niya kung ganoon. Princess, you're too young for him for love. Mabuti siguro na pag-aaral muna ang atupagin mo. At kung talagang mahal ka ni Arthur, babalikan ka niya. Peke akong natawa. Hindi niya ako mahal, the fact pa lang na iniwan niya ako. Huwag mo siyang pangunahan, Princess. Daddy, ikaw ba kapag yung taong mahal mo na hospital, basta mo na lang ba siyang iiwan? Of course not, kaya nga ako nandito diba? Then dapat he's here too. Hindi niya dapat ako iniwan. Princess, Arthur have a reason, kung kinailangan niyang umalis kaagad. Kahit na ano pa ang dahilan niya, hindi pa rin niya dapat ako iniwan. Kahit sana man lang hinintay niya akong magising. My princess, gusto na pong magpahinga, iwan mo na muna po ako, malamig na sabi ko. He kissed my forehead. If you need anything, nasa labas lang ako, aniya at lumabas na ng kwarto. Nang pagkalabas ni Daddy, saka muling bumuhos ang luha ko. Mahal niya daw ako pero iniwan niya ako. Anong klase iyon? Siguro sinabi niya lang iyon para tatagan ko yung loob ko. I hate him. Paasa siya. It's been 2 weeks since Arthur left me, at aaminin ko. I miss him. I said to myself na galit ako sa kanya. Nakikisama din yung utak ko sa ideyang iyon, pero yung puso ko nagsusumigaw, labis itong nangulila sa kanya. Hindi ko mapagsabihan ang puso ko nakalimutan na nito si Arthur, tutal naman kasi mukhang nakalimutan niya na rin ako. Ganoon siguro talaga kapag mahal mo o natin ang isang tao. Hindi natin sila basta na lang maaalis sa utak, sa puso, sa buong sistema natin. Nabaling ako sa pinto nang bumukas ito at iniluwa si Daddy. Diretso siyang naupo sa kama ko. My princess, simula nang lumabas ka sa hospital, lagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto mo. Wala naman po akong gagawin sa labas, ani ko. Bakit hindi ka lumabas kasama ng mga kaibigan mo? Daddy, nakalimutan mo na ba? Wala po akong kaibigan. He sighed. Ganito na lang. Gusto mo mamasyal tayo? Kain tayo sa labas at manood ng sine. O kaya bumili tayo ng school stuffs, tutal malapit na rin ang pasukan. I'm not in the mood, Dad. Princess, hindi naman pwedeng palaging ka na lang magmumakmak dito. Sino bang hindi magpapakasad, girl, kung yung taong mahal mo ay pinaniwala kang mahal ka rin niya? Napakagaling kasi ng anak-anakan mo eh. Speaking of, ngayon ko lang nalaman na siya pala ang tumayong magulang ni Arthur, since yung parents nito ay namatay. Kaya naman pala every weekend wala siya sa bahay, dahil he's with Arthur. Siguro talagang nakakabatang kapatid lang ang tingin sa akin ni Arthur. Para niyang daddy si Daddy, kaya matik na agad na para niya akong kapatid. Mas lalo tuloy akong nenas sa kanya. I hate him. Paasa siya. Kung nasaan ka man ngayon, Arthur, huwag ka nang babalik dito, kasi I swear kakalbuhin talaga kita. Pero sa tingin ko, hindi na rin naman siya babalik dito, kasi wala lang naman ako sa kanya eh. I'm just nothing to him.